Buksan natin ang ating mga Bible sa Luke chapter 2. Lucas chapter 2 at basahin natin ang verses 22 hanggang 35. Ganito ang sinasabi. Nang sumapit na ang mga araw ng kanilang paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Ito ay ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, na ang bawat panganay na lalaki ay tatawaging banal sa Panginoon. Sila ay naghandog ng alay alinsunod sa sinabi sa kautusan ng Panginoon, 2 bato-bato o 2 batang kalapati. Noon ay may isang lalaki sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Ang lalaking ito ay matuwid at masipag sa kabanalan na naghihintay sa kaaliwan ng Israel at nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag sa kanya ng Espiritu Santo na hindi niya makikita ang kamatayan hanggang sa makita muna niya ang Kristo ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu ay pumasok siya sa templo. Nang ipasok ng mga magulang sa templo ang sanggol na si Jesus upang gawin sa kanya ang naaayon sa kaugalian sa ilalim ng kautusan, iniligay niya ang sanggol sa kanyang mga bisig at pinuri ang Diyos at sinabi, Panginoon, ngayon ay hayaan mong ang iyong alipin ay pumanaw na may kapayapaan ayon sa iyong salita, sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na iyong inihanda sa harapan ng lahat ng mga tao, isang ilaw upang magpahayag sa mga hintil at para sa kalawalatian ng iyong bayang Israel. Ang ama at ina ng bata ay namangha sa mga bagay na sinabi tungkol sa kanya. Sila'y binasbasan ni Simeon at sinabi kay Maria na kanyang ina, ang batang ito ay tinalaga para sa pagbagsak at pagbangon ng marami sa Israel at pinakatanda na sasalungatin at tatagos ang isang tabak sa iyong sariling kaluluwa upang mahayag ang iniisip ng marami. Ito ang salita ng Panginoon, tayo manalangin. Salamat Panginoon sa iyo pong kalayaang ipinagkalob sa amin at may kalayaan kaming magbukas na iyong salita bilang panimula sa aming pong pulong panalangin. Nawa po, palakasin po ninyo ang aming pong kakayanan at biyayang natanggap mula sa inyo ang kakayanang manalangin sapagkat ito ang kalooban ninyo sa bawat isa sa amin na inyo pong mga tao. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Now, itong ating binasa, ito ay isang panalangin para sa paghahanda. Panalangin para sa paghahanda. Na lahat ng bagay na ating gagawin, kailangan natin talaga ang masikap at masigasig na paghahanda sa lahat ng bagay. Pero may kalungkutan tayo kuminsan, tayo ay gumagawa ng panalangin pero hindi natin pinaghahandaan kung ano ang may bibigay ng panalangin sa atin. So ano bang dapat natin paghandaan sa tuwing tayo ay manalangin? Now, tignan natin ang mga siping ito na ating binasa kung ano yung mga dapat nating paghandaan. Now, sa kasaysayang ito, ang Panginoong Hesus ay ipinanganak na. At pagkalipas ng 8 araw, kailangan siya ay circumcise ayon sa kanilang kautusan at sa kanilang kaugalian. At pagkatapos noon, si Jesus ay dadalhin ng kanyang mga magulang sa templo para sa ritual na paglilinis ayon sa kautusan ni Moises. At doon, mayroong isang tao na ang pangalan niya ay si Simeon. Na ibig sabihin ng pangalang Simeon ay nakikinig o pinakinggan. At ang taong ito ay isang taong matuwid, mapanalanginin. Siya ay isang taong masigasig sa kabanalan. Ibig sabihin, masigasig talaga siya sa pananalangin sa Diyos. At siya narito sa templo upang manalangin. At ang kanyang pinapanalangin ay makita niya ang ilaw ng kaligtasan o ilaw para sa bayang Israel at sa lahat ng tao. At itong taong ito, naghintay ng matagal
matagal ang kanyang paghihintay sa panalangin na kanyang ginawa. So dito sa atin, may tinuturo ang Diyos o ang Panginoon sa mga alagad na sumusunod sa Kanya o sa mga alagad na nagtuturo sa kanila na kanilang paghandaan ang kanilang panalangin. At ito rin ang dapat makita natin na sa tuwing tayo manalangin, mayroon tayong pinaghahandaan. Dapat alam natin bakit tayo nananalangin. At dito sa ating binasa, may tatlong dapat nating makita na paghahanda sa tuwing tayo ay manalangin, tulad ng panalangin ni Simeon. Una, sa ating panalangin, maging handa tayo sa paghihintay. Sa paghihintay. Ang sabi sa verse 25, noon ay may isang lalaki sa Jerusalem na ang pangalan ay Simeon. Ang lalaking ito'y matuwid at masipag sa kabanalan na naghihintay sa kaaliwan ng Israel at nasa kanya ang Espiritu. Napansinin natin si Simeon ay isang taong mapanalanginin, masipag sa kabanalan. Na alam naman natin, ang kabanalan natin nagsisimula sa ating pakikipagniig sa Diyos. At dito si Simeon ay nagpapakita sa atin ng halimbawa. At siya'y matagal nang nananalangin at ang layunin niya ay makita ang kaaliwan ng Israel, yung Kristo ng Panginoon, the Messiah, ang tagapagligtas. Sapagkat alam lahat ng mga Hudyo rito na mayroong Messiah na darating. Ngunit, hindi inaasahan ng marami na itong ipinanganak si Jesus, siya na yung Mesiyas. Pero itong si Simeon, nanalangin siya. At sa kanyang panalangin, habang siya ay nalalapit sa puso ng Diyos, ay naririnig niya ang tinig ng Espiritu sa kanya na nangako, nang sabi ayon sa verse 26, na hindi siya makakatikim ng kamatayan hanggat hindi niya makita ang inaasahan niya sa kanyang panalangin na walang iba kundi ang Panginoon. Alam nyo, pagka ang isang tao ay laging nananalangin, mapursigi sa kabanalan, sa panalangin, halos narinig natin ang tibok ng Diyos, narinig natin ang sinasabi ng banal na Espiritu sa atin, at ito yung makita natin sa taong itong si Simeon. Kaya nang sa gabay ng Espiritu Santo, pumasok siya sa templo. Hindi siya gumagawa sa kanyang sariling parang pakiramdam, kundi ayon sa dikta o gabay ng Espiritu Santo, pumasok siya. Sapagkat nagkataon, dumating na si Maria at si Jose. Nagkataon ba yon? Na ihandog ang kanilang anak na si Jesus doon sa templo bilang pagtupad sa paglilinis ayon sa kautusan ni Moises. At ito namang si Simeon na matagal nang nananalangin, hindi niya alam na doon sa tagpong ito ay makikita niya ang Mesiyas. Ang sabi sa verse 27, sa patnubay ng Espiritu ay pumasok siya sa templo. Nang ipasok ng mga magulang sa templo, magulang si Maria at si Jose, ang sanggol na si Jesus upang gawin sa kanya ang naayon sa kaugalian sa ilalim ng kautusan. At makita natin dito na inilagay ni Simeon ang sanggol sa kanyang mga bisig at pinuri niya ang Panginoon. Na ano pong pinapakita rito? Gaano man katagal ang ating panalangin, mga kapatid, hindi dapat tayong sumusuko sapagkat itong yung way na tayo po ay nalalapit sa puso ng Panginoon at alam natin na hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon. Tinupad ng Diyos ang kanyang panalangin. So, ito'y hindi nagkataon sapagkat ang sabi nga sa banal na kasulatan, Psalms 37 verse 4, na magpakaligaya ka sa Panginoon at ibibigay niya ang lihim na panalangin ng iyong puso. Gusto kong basahin yung verse 5 baroon. Psalms 37 verse 4 hanggang 5. Sa Panginoon ikaw ay magpakaligaya, no? Ang sabi diyan, delight yourself in the Lord, at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya at siya ay gagawa.
So hindi binigo si Simeon sa kanyang matagal na panalangin. At itong dapat nating unang paghandaan na hindi agad-agad natutugon ng Panginoon ang ating panalangin. Kailangan ang paghihintay. At sa paghihintay, dapat naroon tayong nagpapatuloy sa kabanalan. Ikalawa, sa paghahanda sa ating panalangin, dapat lagi tayo o maging handa tayo sa pagsuko ng ating sarili. Verse 29. Noong kanyang mailagay na ang sanggol sa kanyang mga bisig, nanalangin muli itong si Simeon. Ang sabi niya, Panginoon, ngayon ay hayaan mo ang iyong alipin ay pumanaw na may kapayapaan ayon sa iyong salita. Sapagat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Pansinin natin ang panalangin ni Simeon hindi lang para sa kanya, kundi para sa bayang Israel at para sa mga hintil na dumating ang pagliligtas ng Diyos. So sa ating ding panalangin, hindi tayo mananalangin para sa ating kapakanan lamang, kundi para din sa ikaliligtas ng ating mga kapwa-tao. Kailangan nating ilapit ito at itong panalangin at hindi siya binigo sapagkat ang layunin ni Simeon sa kanyang panalangin ay siyang layunin ng Diyos. Kaya nga pagkalayunin ng Diyos, ang ating pinapanalangin, alam nating hindi tayo mabibigo. Pansin ang sabi niya, Panginoon, ngayon ay hayaan mong ang iyong alipin ay pumanaw na. Na hindi niya ibig sabihin na mamatay na siya sa sandaling yon. Maraming kahulugan nito kung titignan natin bilang Kristiyano. Pag sinabing pumanaw, kailangang pumanaw ka sa iyong sariling kagustuhan. Maging handa ka na maglingkod sa Panginoon. Wala ka ng interes sa buhay mo sa iyong pangsariling kagustuhan, panlupang kagustuhan, kundi ang interes mo na ikaw ay maging lingkod ng Diyos sapagkat natupad ang kanyang hinihiling na makita ang tagapagligtas o ang pagliligtas ng Panginoon. Yan din ang isang bagay na sinasabi ni Pablo na simula nung siya'y maligtas ng Panginoon, yan ang kanyang pinanindigan na hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili. Ako'y kasamang ipinako ni Kristo sa krus. Hindi na akong nabubuhay sa aking sarili, kundi ang Panginoon ang nabubuhay sa akin. Kaya ang buhay ko ngayon sa laman ay aking ngayong ipamumuhay sa pananampalataya sa Kanya. Meaning to say, pananampalataya niya may kasamang gawa. Ang pananampalataya hindi lang emosyon, kundi may kasamang gawa. Pamumuhay, paglilingkod hanggang kamatayan. Kaya itong sinabi ni Simeon ay may kahalintulad sa sinabi ni Paul. Hayaan mong ako'y pumanaw na sa mga sandaling ito, sa buhay na ito. Ang ibig sabihin, maglilingkod na sa iyo, itong natitira kong buhay, ipaglilingkod ko sa iyo. Fulfilled na kasi itong si Simeon At ito rin ang dapat nating maging aral. Kapag tayo tinugon ng Panginoon, hindi tayo tinugon para sa ating pangsariling kasiyahan lamang, kundi tinugon tayo ng Diyos sa layuning maglilingkod tayo sa Kanya. Katulad yan, tayo tinugon sa ating panalangin sa kaligtasan natin. Para saan ang buhay natin ito? Para magpakasaya tayo bilang Kristiyano? Na alam naman natin, mayroon tayong komisyon ng Panginoon na dapat ipaglingkod natin ang ating natitirang buhay para sa Kanya. Magtrabaho tayo, huwag nating pabayaan yung ating mga Kristiyanong katungkulan, maging mabait tayo sa ating amo, maging tapat tayo sa trabaho, pero huwag nating kaligtaan na mayroon tayong commission, Great Commission, na maglingkod sa Kanya. Hindi natin pwedeng kunin yung oras natin sa trabaho para gamitin sa ating ministeryo. No, maging tapat tayo sa ating trabaho, but at the same time, tayo ay nakatalaga na sa Panginoon. Aanin pa ang buhay na ito kung taglay na natin ang kaligtasang ating ninanais. So itong si Simeon, nahanda na siyang mamatay. Alang-alang sa Panginoon. Hindi ibig sabihin mamatay, ma-deadball na yung oras na yon. Kundi dahil nakita niya ng pagliligtas ng Diyos para sa Israel at para sa mga hintil, handa na siyang maglingkod hanggang kamatayan. So yun ang dapat nating paghandaan din sa ating panalangin. Una, paghandaan natin sa ating panalangin ang paghihintay. May paghihintay. At ikalawa,
ang pagsuko ng ating buhay. At ikatlo, maging handa tayo sa pagpahayag. Sa pagpahayag, verse 32 hanggang 35, makikita natin na si Simeon, siya ay nagpahayag sa gitna nila. Narinig nito ni Jose at ni Maria. Narinig ito ng mga taong nandun. Ang sabi niya sa verse 32, isang ilaw, o ang sabi sa verse 31, na iyong inihanda sa harapan sa lahat ng mga tao. Isang ilaw upang magpahayag sa mga hintil at para sa kaluwalhatian ng iyong bayang Israel. Ang ama at ina ng bata o ni Jesus ay namangha sa mga bagay na sinasabi tungkol sa kanya. Grabe itong si Simeon. Ipinahayag niya na kung sino itong si Jesus, kung ano ang itinakda ng Diyos sa sanggol na ito, tagapagligtas ng lahat. At ang sabi sa 34, sila'y binasbasan ni Simeon at sinabi kay Maria na kanyang ina, ang batang ito ay itinalaga para sa pagbagsak at pagbangon ng marami sa Israel at pinakatanda na sasalungatin. Ipinahayag ngayon ni Simeon sa mga magulang na ito ang layunin ng Diyos sa batang ito. Ito ang magiging tagapagbuwal sa kasalanan at tagapagbangon ng bagong buhay. Verse 35, at tatagos ang isang tabak sa iyong sariling kaluluwa upang mahayag ang iniisip ng marami. So mapapansin natin na itong si Simeon, after no kanyang makita, matanggap ang kanyang ipinanalangin, wala rin siyang tigil sa pagpahayag, sa pagpapasalamat, sa pagpupuri, at pagpapahayag ng magandang balita na itong si Jesus ang siyang ilaw para sa sanlibot, sa lahat ng mga tao at kaluwalhatian ng bayang Israel. At ganoon din tayo, mga kapatid. Kapag tayo po'y nananalangin, maghanda tayo sa paghihintay, maghanda tayo sa pagsuko ng ating buhay, at ihanda rin natin sarili sa pagpapahayag ng kabutihan o layunin ng Diyos. Binigyan tayo ng pagpapala, binigyan tayo ng magandang pangatawan, saan natin gagamitin? I-enjoy natin sa mundong ito, gamitin natin sa paglilingkod sa Diyos. Magpahayag din tayo sa mga magulang, sa mga tao. Dapat ipahayag din natin ang mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So, ang leksyon na maaari nating maiuwi ngayong hapon, ay ngayong gabi, una, naway magkaroon tayo ng totoong pananalangin. Ang ating panalangin, hindi lang para sa ating pansarili. Nandito tayo, prayer meeting, para tayo'y makibahagi, at mamagitan para sa ating kapwa. At isa pa, dapat din nating tignan kung ang ating bang panalangin ay may katugunan. Kaya dapat lamang kung sino yung pinanalangin natin, halimbawa mayroon kayo kamag-anak na pinanalangin, pag nagkita kayo o tanungin nyo, kumusta ka na? Ano nangyari sa buhay mo? At pala mo na pinanalangin ka namin kagabi, kumusta na ang buhay mo? Kailangan din nating malaman kung mayroon bang resulta. Kung wala pa, maghintay. Maghintay. At kailangan ding isuko natin ang ating buhay na tayo ay mag-alay ng buhay sa ating kapwa mga tao at ipahayag natin ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo sa kanilang buhay. Tayo manalangin, mga kapatid. Panginoon, tunay Lord na sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga layunin namin na aming gagawin, ito'y aming pinaghahandaan. Pinagsisikapan naming ihanda ang lahat upang masagawa namin ang aming mga layunin. Nawa, ganito rin po ang aming pong pagbibigay halaga sa aming pong panalangin na kami ay dapat maghanda rin. Ihanda namin ang aming paghihintay, ang pagtitiwala sa inyo, at ang aming pagsuko ng aming mga sarili bilang mga instrumento ninyo. Gamitin ninyo para sa iyong ikaluluwalhati. At kami rin po ay magpahayag ng iyong kabutihan,
ipahayag ang tanging tagapagligtas na walang iba kundi si Jesucristo. Maraming salamat po, Ama, sa gabing ito. Nawa pagpalain po ninyo ang aming pong mga pananalangin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.